maliwanag na gabay. Sa bawat pusong sugatan, pag-ibig niya'y alay. The blind humanity devotion, tinig ng pag-asa, kapayapaan. Sa salita ng Diyos tayo'y magkaisa sa kanyang harapan. The blind unity devotion, sa presensya ng Diyos tayo'y magtipon. Sa awit ng pupuri, ngalan niya'y taas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wakas. Sa gitna ng pagsubok, lakas ng Diyos ang sandigan. Sa bawat kahingaan, biyaya niya ang pagbuhay. The blind unity devotion, daluyan ng pagmamahal ng Diyos. Pangako niya'y panghahawakan, at ang salita niya ang ating gabay. Patungo sa magandang tagumpay at mapangpalang buhay. The blind unity devotion, sa presensya ng Diyos tayo'y magtipon. Sa awit ng pupuri, ngalan niya'y taas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wagas. Nakikita ang puso't isipan. Kamay ng Diyos umaabot sa kalungkutan. Sa Diyos lang ang pag-asa, sa Diyos lang ang tagumpay. Blind unity devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The blind unity devotion, sa presensya ng Diyos tayo'y magtipon. Sa awit ng pagpuri, ngalan niya'y taas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wagas. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nakakatagpuan tayo ng lakas na sumisinat sa loob. Isang pagkakaisa na walang katapusan. Sa mga pusong nakakita sa kabila ng walang paningin, tayo ay tumataas. Yakapin ng liwanag bawat hakbang, isang pag-asa na buhay. Magkasama tayong liliwanag sa gabi. Bagamat dumarating ang mga hamon sa ating Magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our live dito sa ating pinakamamahal na YouTube channel, ang The Blind Unity Official. Magbabago, mahanap natin ang ating landas. Hindi tayo susuko kailanman. Nandito na naman tayo sa ating weekly night live devotion ng The Blind Unity. Ningning na pag-asa, isang gabay na ilaw. Magkasama tayo. Kumusta ang lahat? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at magandang pakiramdam. Ito po ang inyong abang lingkod, ang inyong admin, Lady MZ. Isang karaniwang salitan sa pamamagitan ng pinagsasabi. Welcome na naman sa ating weekly night live devotion. At ngayon po ay nandito tayo sa ating episode 13, sorry. Episode 13 ng ating weekly night live devotion. Purihin ang Diyos at bagamat tayo ay maraming napagdaan ng pagsubok at hamon, but still,
nananatili tayong nagpapatuloy sa ating gawain na ito. At dahil malapit na ang mag-8, pupunta na tayo sa ating partner kay Pastora Faith Eunice Robante sa ating The Blind Unity FB page. And sa mga hindi pa nakapag-follow sa ating FB page ng The Blind Unity at sa mga kaka-tune in lang, yan, paki-follow naman po ang ating FB page ng The Blind Unity. And of course, paki-like and share sa ating mga videos para marami pa tayong maabot na mga kapatiran sa pananampalataya. Thank you so much and mega love shout out to each and every one. Just stand by mga ka-inspire at mga ka-unity at tayo papasok sa ating kabilang platform na kung saan nandun ang ating partner na si Pastora Faith Eunice. Ningning na pag-asa, isang gabay na ilaw, magkasama tayong nakatayo sa lahat ng ating lakas. Sa Blind Unity, ang kinabukasan natin sinag ng yuman at tagumpay ay dating. The Blind Unity, ang gabay natin. In a world Enter studio button. The Blind Unity official text box. Enter studio button. Space. Characters. Default. End button. Characters. Ay lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nababatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. At ngayon, di na walang mararating na bukas, ngunit siya'y kumati, hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manalig ka, manalig ka. Pagbati po muli ng magandang gabi sa ating lahat. Napakinggan natin ang mga song covers ng ating mga kapatid na visually impaired.
Una, yung kay Sis Angeline Ejercito, yung itatanghal ng Spring Worship. At sinundan ng Kalakip ng Awitin, song cover naman ni Sister Desiril Tuazon. At yung ngayon na napakinggan natin ay Manalig Ka, song cover naman ang ating kapatid, Brother John Carlo Supirales. Nagpupuri tayo sa Panginoon sa buhay ng mga kapatid na ito na walang sawang maawit ng nagtatanghal ng mga awitin para sa ating Panginoon. Kaya muli po, magandang gabi sa ating lahat. At kasabay ng pagbati natin ng magandang gabi, binabati natin ang ating partner na ngayon ay nandito na sa ating studio. Good evening, partner! Magandang gabi sa ating lahat. Yes! Siyempre, magandang gabi sa lahat ng mga nandiyan sa ating Facebook Live. Mega love shout out! Kumusta ang maghapon, partner? Ayun, same as usual. Pagod-pagod, pero may energy pa rin para kay Lord. Amen. Purihin natin ang Panginoon sa bagay na iyan. Kasi tunay na ang buong maghapon, nakakapagod nga naman, pero worth it, sabi nga nila, kapag na-accomplish mo ang lahat ng gagawin mo for today. Amen. Kamusta ka naman, partner? Matagal-tagal tayo hindi nagkakitaan. Ay, oo, partner. Sa biyaya ng Panginoon ay mabuti at masigla bagamat nagkasakit tayo ng It is 7:54 p.m. on last June 5th, Friday. 2025. Hindi naman siya tumagal sa biyaya ng Panginoon. Saturday medyo bumuti na. Yun lang, may ubot-sipon pa. Hindi talaga Panginoon ay natanggal na. hindi talaga tatagal sa iyo ang ano. Yan. Hindi talaga tatagal sa iyo ang sakit kasi natatakot sa iyo ang sakit dahil lalagad ka ng Diyos. Well, dahil lang naman sa panahon, kaya talagang normal tayong magkakasakit. Sabi nga, hindi naman tayo, sabi nga, hindi naman tayo superhuman. Talagang magkakasakit tayo dahil sa panahon. Pero ang ipanalangin natin ay hindi tayo maapektuhan ng sobra ng sakit. Kasi nako, napakahirap magkasakit sa totoo lang. Amen. Totoo yun. Dahil ang sakit, hindi kasama sa budget. Oo naman, nako. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Lalo na po ngayon. Opisyal na po na naideklara ang tag-ulan. Kaya po sana ay huwag nating baliwalain ang mga babala. Yes. At isa na dyan, partner, na tamaan si chairman ng trangkaso. Nako, Kaya lang, syempre, isang hipo lang yan ni Lord, isang hawak lang yan sa kamay ni Lord. Alam kong gagaling na yon. syempre, huwag din kalimutan uminom ng mga kinakailangang gamot at saka herbal medicine. Yes, partner. Binigyan ko na po siya ng ya capsule. Iba naman yun. At saka isang ganito. Ay, di pala narinig sa Facebook. Yan, binabati natin ng lahat ng mga nasa YouTube channel. Hello. Yes, good evening. Gabi sa inyo. Yes, mega love shout out sa mga nandiyan sa ating YouTube channel at syempre sa ating Facebook Live. Sa mga may prayer request po, mangyari lang mag-type dyan sa comment section at ipaabot ang inyong mga prayer request or
inspiring na mga words para sa ating mga kapatiran. At sa ilang saglit lang po ay kung nalobin ng panahon, magsisimula na po ang gawain natin. May ilang minuto na lamang po at sasapit na ang naitakdang oras ng gawain. Okay, andyan na ba yung ating tagapanguna? Wala pa, partner. Ay, alam na. Kung papaano. Wala eh. Nasaan na kaya ang ating mga tagapanguna ngayong gabi? Ang ating tagapanguna pala. Kasi isa lang naman niya. 7:58 p.m. on June 5th, Kaya 2025. tagapanguna, nasaan kaya ang ating tagapanguna? Yes, kasi meron na lang tayong 2 minutes para mag-simula para sa ating devotion proper. Sana ay makasama natin ang ating tagapanguna. Okay, habang naghihintay tayo partner, patugtog ka muna ng awitin. Meron ka pa ba dyan? Marami dito, partner. Okay. In this world full of trials, sometimes I want to give up. Disappointments everywhere to weaken down my faith. Life is not that easy, but life must go on because I know that God is always with me. Weariness arise, but I have to be strong to face all the trials tomorrow may bring. I will never lose hope. God knows everything. I don't have to worry because I know God is watching over me. Jesus said, my child, I know you can. I'm just holding you to make you stronger. Hold on with your prayer. I'm here for you. I will stay beside you till the end of time. Instead of asking questions why my life goes this way, I'd rather thank the Lord for giving this to me. Sometimes I feel down, but I am my forgiving God. Thank you, Lord, for the wisdom. Now I understand.
beside you till the end of time. I will stay beside you till the end of time. Disable camera. Enable. Read. More tools. Live. Finish button. Live. 21 minutes. 21 watching now. 0 likes. Welcome to live chat exclamation mark. 0. 21 minutes. 26. Live. Okay, partner. Okay. Ang ating oras Pa rin ay ang ating tagapanguna. 3 p.m. on June 5th, 2025. 8:03. Mag-start na tayo. Okay. Ako na lang ang magpe-preside. Okay. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat, sa ating YouTube channel at sa ating Facebook Live. Ngayon po ay mag-umpisa na po ang ating gawain, ang ating weekly night live devotion ng The Blind Unity. Pakinggan po muna natin ang ating introduction ng ating The Blind Unity weekly night live devotion. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Kailangan mo ba ng gabay? Kailangan mo ba ng kapayapaan? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Ang The Blind Unity Night Live Devotion, ang iyong santuaryo sa gabi. Tuwing Webes, kung saan mapapakinggan ang banal na mga salita ng Diyos. Nagbibigay liwanag at pag-asa. Kung ikaw ay dati nang kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa at maranasan ang presensya ng Diyos. Kasama si Pastora Faith Eunice Robante. Tuwing Webes, alas 8 ng gabi hanggang 9:30. Live na mapapakinggan sa aming The Blind Unity TeamTalk server at mapapanood sa aming YouTube channel, The Blind Unity Official. Masubaybayan niyo rin po ito sa aming Facebook page. Upang lagi kayong updated sa amin at lagi tayong connected. Paki-subscribe lamang ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming The Blind Unity FB page. Paki-like and share ang aming mga videos upang marami pa tayong ma-inspired at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sabay tayong magnilay at sabay tayong matuto. Maglaan ng oras sa Panginoon habang mayroon ka pang panahon. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Devotion. Devotion.
maraming salamat. Okay, purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na ibinigay sa atin ngayong gabing ito. At bago po tayo dadako sa isang opening song, atin mo nang unahin ang ating Panginoon. Siyempre, tayo ay makinig muna sa isang panalangin na ihatid sa atin ng ating kapatid na si Rolando Cantera. Lahat nga nandito, na handang makinig sa salita ng ating Panginoon. Ngayon po at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na may kapangyarihan sa lahat, narito na po kami upang muling makinig sa salita mo. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sa mga salita mo, Panginoon, sana po ay maisabuhay namin ang lahat na ito upang tumibay pa ang aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, sana maintindihan namin lahat ng aming narinig. Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin. Sa bawat isa sa amin, ingatan mo po kami sa araw-araw o sa anumang oras o sa anumang panahon, Panginoon. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Panginoon, pinasasalamatan namin ang mga pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Ito po ang samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng inyong anak nga si Jesus. Amen at amen. Amen. Purihin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Kuya Rolando Cantera. Ayun po. Bago po tayo dadako sa ating gawain, ay hatid ng ating si Pastora Faith. Makinig muna po tayo ng isang makalangit na awitin. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpapugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga
bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, ang sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, ang sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Okay, maraming salamat po sa napakagandang awitin, no? Tunay nga na talaga namang napakaganda si Yahweh ang ating Diyos. Magandang gabi Amen. po sa inyong lahat. Yan, magandang gabi kay Chairman. Yan. Ayun, so maraming salamat po, O Diyos, dahil nga po sa mga naranasan namin ngayong struggle ngayong gabi, but hindi ka po nagpabaya sa amin. Hindi ka po nagkulang, bagamat kami maraming pagkukulang. Kayo po ay laging nariyan at tunay na laging tapat. Yan po. So dadako na po tayo sa ating pinaka-espesyal, ang ating pagkain ng ating kaluluwa, na ito'y dadalhin at ihatid ng ating kapatid na si Pastora Faith Eunice Robante, ang ating banal na salita. Pagbati po ng isang pagpalang gabi sa bawat isa sa atin, mga kapatid sa pananampalataya at mga kaibigan na patuloy na nakakasama natin sa ating patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. At tayo ay papasalamat sa kabutihan ng Diyos sapagkat marami man tayong mga pagsubok na pinagdaanan. Subalit tunay na nariyan ang ating Diyos. At ngayon, ito na po. Narito na tayo sa panibagong buwan. Ang buwan ng Hunyo, na kung saan panibagong pagkakataon upang paglingkuran natin ang Diyos at itaas ang kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya muli po, binabati ko kayo ng magandang gabi at nawa sa ating pagbulay ay makita natin kung ano ang nais ipagawa ng Panginoon sa atin sa panibagong buwan na ito. Samahan niyo po akong basahin ang banal na kasulatan at ito po ay matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanata 6, talata 9 hanggang 15. Matthew chapter 6, verses 9 to 15. Ganito po ang ating mababasa. Ganito kayo mananalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa
tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kalulhatian magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ang pagpapala po ng Panginoon ang sumaatin sa pagkabasa ng banal na kasulatan na ating pagbubulay-bulayan sa sandali ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa sandaling ito na aming pakikinggan ang iyong mga salita. Naway mangusap ka po sa amin at anuman na nais mong ituro sa amin, patuloy po nawang tanggapin namin ito na may pagpapakumbaba at ikaw, O Diyos, ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa ating panalangin, ano ba ang ating hinihiling? Hinihiling ba natin ang para lang sa ating sarili? O hinihiling natin na sa lahat ng pagkakataon, ang kalooban ng Diyos ang siyang masunod? Ang panalangin ay hindi lamang po kasi paraan para humingi tayo sa Diyos, kundi paraan din ito para purihin natin ang Diyos, sambahin natin ang Diyos sa kabutihan niya sa atin, at higit sa lahat ay pasalamatan natin ang lahat ng mga pinagkaloob niya sa atin. Sabi nga, ang panalangin ay two-way communication. Nakikipag-usap tayo sa Diyos, at sa pamamagitan din ng panalangin ay ang Panginoon naman ay ipinaunawa sa atin na ang isang mahalagang bagay na hindi natin dapat makaligtaan ay siya ang laging mauna. Ito po ang ating devotion na ito ay na-share ko nung ako ay college pa sa Rosales Wesleyan Bible College sa isa naming Don't Watch. At ngayon ay nais kong ibahagi muli sa bawat isa upang makita natin ano ba talaga ang laman ng isang panalangin. Dito sa mga talata na ating binasa, ito ay bahagi ng tinatawag na sermon sa bundok. Mga turo ng Panginoong Hesus na natipon-tipon upang ituro sa mga Kristiyano, mga mananampalatayang Hudyo na audience ni Mateo, kung ano ba talaga ang dapat na laman ng isang panalangin. Matapos na maituro ng Panginoon yung pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, yung tunay na paglilingkod, binigyang diin naman ngayon ang kahalagahan ng panalangin. Dahil noon, ang mga tao, kapag sila'y nananalangin, ito ay pakitang taong panalangin. Nananalangin na sila para purihin sila ng mga tao. Nananalangin sila dahil ang iniisip nila ay kalulugdan ng Diyos. Ang dami ng kanilang mga sinasabi, ngunit hindi naman taos sa puso. Yun ang palagay nila na pananalangin. Sa atin po ngayon, ano ba ang pananalangin natin? Nananalangin ba tayo para makita lang ng tao? O nananalangin tayo ng tao sa puso? Dahil gusto natin na ang Panginoon ang maitaas sa ating buhay. Sa mga talata na ating binasa, binigyang diin ng Panginoong Hesus na napakahalaga na sa ating pananalangin
hindi natin makalimutan na ang Panginoon ay nalulugod sa wasto at tamang laman ng ating mga panalangin. At may tatlong bagay po dito na itinuturo. Una, sa ating pananalangin ay hingin natin na siya ang manguna at ang kalooban niya ang masunod sa ating buhay. Ano ba ang hinihiling mo kapag ikaw ay nananalangin? Para lang ba sa iyo? Katulad ng tanong ko kanina, pansarili ba ang layunin ng ating panalangin? Kasi kung pansarili lang ang layunin ng ating panalangin, na walang halaga na natin ang tunay na diwa ng panalangin. Sapagkat ang tunay na diwa ng panalangin, ang una mong hinihingi ay ang pangunguna ng Diyos. Balikan natin. Doon sa mga talatang 9 hanggang 10, ang sabi niya doon ay, ganito kayo mananalangin, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Dito ay sinabi ng Panginoon kung ano ang dapat na mauna. At ito ay ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Hindi masama na humingi tayo ng anumang gusto natin. Kasi yun din naman ang nais ng Panginoon. Hingin natin ang gusto natin na naayon sa kanyang kalooban. Pero mahalaga na dapat yung kalooban pa rin niya ang siyang susundin. Kasi madalas sa atin, kapag tayo ay nananalangin, ang lagi lang natin sinasabi, Panginoon, gusto ko nito, gusto ko niyan. Sana po ganito ang mangyari sa buhay ko, sana po ganyan. Pero, naidudugtong ba natin sa mga panalangin na ito? Ito po ang panalangin ko, ngunit kalooban mo ang masunod. O wala na ito. Tandaan natin na hindi genie ang Panginoon na once na nirab mo, ipagkakaloob na kaagad sa iyo ang iyong kahilingan. Ang Panginoon, alam niya ang mabuti para sa atin. Kaya may mga panalangin tayo na hindi kaagad sinasagot kasi maaring hindi yun makabubuti. O kaya ay hindi pa yun ang tamang panahon. Kaya mahalaga na hingin natin ang pangmatnubay at kalooban ng Panginoon. Upang sa ating pananalangin, panatag tayong makalapit sa Diyos. Huwag po natin kalilimutan na ang panalangin ay hindi isang wish list. Sa mga nagsha-shopping, alam kong familiar kayo sa tinatawag na wish list. Yung kapag wala ka pang pera, pero gusto mo yung isang item, sa mga nagsha-shopping sa online, di ba meron yung isang option na tinatawag nilang wish list. So wish list na yun, doon nakalagay yung mga gusto mong bilhin, pinapangarap mong bilhin pero wala ka pang pera that time, kaya ilalagay mo muna sa isang wish list. Ang panalangin po ay hindi isang wish list. Ang panalangin ay paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Hindi siya paraan ng pagbibigay lang ng sulat, pagbibigay ng request, kundi paggalang sa ating Panginoon. Kaya kung nananalangin tayo, para lang sa pansarili natin, na hindi natin hinihingi ang kalooban ng Panginoon, sana ay pag-isipan natin at sana ay tulungan tayo ng Panginoon na may ayos. Kasi may mga pagkakataon na ganyan talaga kapag tayo nananalangin. Nalilimutan natin na kalooban dapat ng Panginoon ang siyang mauna. Tulad ng Panginoong Jesus, nung namumuhay sa lupa, laging ang kalooban ng Panginoon ang hinihingi niyang masunod. Kalooban ng Ama. Kaya tayo rin, ito ang mahalaga na ating sundan. Ikalawa,
Sa ating pananalangin ay hilingin natin ang tiyak na pangangailangan natin. Tayo, kung minsan, kapag nananalangin tayo, madalas ang hinihingi natin ay yung pang isang buwan, pang isang taon, pang 2 taon, pang 10 taon na, kung maaari pa. Kasi tayo, sobra tayo sigurista. Ayaw natin na nauubos ang pangailangan natin everyday. Pero ano po ang ating nakikita? Hindi naman pwedeng hindi maubos yung pangailangan mo kasi ginagamit mo. Pera, pagkain, damit, masisira. Kaya from time to time, bibili ka, mag-iipon ka, mag-i-stock ka ng pagkain. Watching now. 0 likes. Pero sinasabi sa atin na sa ating pananalangin, hingin mo lang kung ano ang kailangan mo ngayon. Tignan niyo po, doon sa talata 11 ng mga talata na binasa natin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw. Napansin niyo po yung 2 salita na nandito? Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Take note. Ngayon, at sabi ay araw-araw. Bakit pagkain ang nakalagay dito? Hindi naman damit, hindi rin pera. Watching now. 0 likes. Kasi noon, isa rin sa mahalagang pangailangan ng tao talaga ay pagkain. 48. Ito yung dahilan kung bakit lahat nagtatrabaho ay para sa pagkain. Pero ang pagkain ay nauubos. Kaya nga, gaya ng sabi ko kanina, madalas nag-i-stock tayo ng sobra-sobra. Kasi ayaw natin maubusan. Pero sa buhay na ito, tinuturuan tayo ngayon na hingin lang kung ano ang kailangan natin. Hindi lang pagkain. Kahit budget, kahit hilingin natin na ang pangailangan natin na tulungan tayo ng Panginoon na mumanage ang ating oras, yun ay mahalaga. Hingin mo lang ang tiyak na pangailangan mo. Kasi alam naman ng Panginoon ang pangailangan mo sa bawat araw. Kaya ang sinasabi niya, ang hingin mo, yung para ngayon. Kasi yun lang ang kailangan mo. Ang problema kasi sa atin, kung minsan nalilimutan natin na God is our provider. Nakakalimutan natin na lahat ng nasa atin, ipinagkatiwala, ipinahiram lamang ng Diyos. Kaya sabi niya, hingin ninyo yung tiyak na pangailangan lang. Sabi niya, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Yung pang ngayon at yung sa pang araw-araw lang. Kilala ka ng Panginoon, alam niya ang dapat sa iyo. Amen. Kaya sana, pag tayo humingi, yung kailangan mo lang. Mayaman ng Diyos. Kaya niya ipagkaloob ang higit pa sa pangailangan natin sa bawat araw. Magtitiwala lang ang kailangan natin. At panghuli, na kinakailangan natin, sa ating pananalangin ay lagi tayong magpatawad at hingin natin yung kapatawaran sa mga pagkakasala na ating nagawa. Alam niyo po, isa sa pinakamahalagang laman ng panalangin ay yung pagpapakumbaba. Yung paghingi mo ng tawad sa mga kasalanan mo. Kaya doon sa acts, yung prayer pattern na acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Bakit na yung confession bago yung thanksgiving? Bago ka rin humingi ng anything. Bakit kailangan mag-confess? Kasi yun ay pagkilala mo na sa buhay mo, hindi ka nakasunod sa Panginoon. May mga bagay na hindi mo nagawa, may mga ipinagagawa sa iyo na maaaring sinadya mong hindi gawin o nakalimutan mo. Kaya may confession doon. Pagkatapos mong purihin ang Panginoon at sabihin na, pinupuri kita, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ko. Bago ka humingi, bago mo sabihin lahat,
magpakumbaba ka muna at tanggapin mo na may mga pagkakamali kang nagawa. Kasi sabi nga ng Panginoon, balikan natin muli yung talata 14 hanggang 15, sabi niya ay, sapagkat kung pinapatawad ninyo yung mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama. Pero kung hindi, wala. Hindi rin kayo patatawarin. Kaya ang isang mahalaga sa pananalangin, bago ang paghingi, magpatawad muna. Magpakumbaba ka muna. Bago mo hilingin na i-adya mo kami sa tukso, ilayo mo kami sa anumang hindi maganda, matutunan mo munang pagpatawad. Kasi yun ay pagkilala na tayo bilang may kahinaang tao, hindi natin kayang sumunod ng buo sa kalooban ng Panginoon. Kaya kailangan natin humingi ng pagpapatawad. Yan po ang laman ng ating mga panalangin. Hindi naman sinasabing masamang humingi ng anuman, pero mahalaga na huwag mong kalimutan na hingin mo ang pangunguna at kalooban ng Diyos. Hingin mo yung tiyak na pangangailangan mo at magpatawad ka bago mo hilingin ang ibang mga bagay. Kasi kapag ganyan ang ginawa natin, hiningi natin ang pangunguna at kalooban ng Diyos, ang tiyak na pangangailangan natin sa bawat araw, at tayo ay nagpatawad, ang ating panalangin magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Dahil yung ating buhay ay hinayaan natin na iayos at baguhin ng patuloy ng ating Panginoon. Kaya kumusta ang pananalangin mo? Sana mula ngayon, kalooban ng Diyos ang siyang masunod. Ito po ang mensahe ng Panginoon at naway maging tanglaw natin ito sa bawat araw. Amen at amen. Maraming salamat po. Purihin ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Pastora Faith Eunice. Ayun. Tunay nga po, napakabuti ng Diyos at nawa po ang kalooban palagi ng Diyos ang maghahari sa buhay natin. At hindi lang yon, kundi dapat lagi pong nakasentro ang Diyos upang ang kalooban niya po ay mangyayari sa atin at sa buhay ng bawat isa. Okay po, sino po ang mga mayroong natutunan or insights? Sino pong magbabahagi ng reflection ngayong gabing ito sa ating narinig ng napakagandang banal na salita na ibinahagi sa atin? Malaya po ang magbabahagi kung sino man po iyan. Minutes, not 0 watching now, 0 likes. 55 live. Okay, wala po bang si-share ng ating Sino pong magbigay ng reflection? Yan, sige. Purihin po ang ating Panginoon. At talagang napakabuti po ng Diyos dahil sa bawat oras ng devotion ay pinagtatagumpay niya po ang ating tayo. Pinagtatagumpay niya tayo para tayo po ay ating may sagawa ang devotion ito. At nagpapasalamat din po sa ating Panginoon dahil po minsan talaga dumarating sa atin yung sama ng pakiramdam. Ayan. Yan, kung mapapansin niyo po yung iba ang boses ko. Pero ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ay naroon pa rin po yung kalakasan ng pangatawan bagamat nasakit ang ulo, pero hindi niya po pinababayaan na talagang manghina tayo. Yan, ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan hindi lang ng spiritual, kundi nagbibigay po ng kalakasang physical.
Kaya purihin po ang Panginoon at ako nagpapasalamat sapagkat bagamat sabi ko nga ay mayroong masama ang pakiramdam pero ang Diyos po ay lagi nagbibigay ng kalakasan sa kanyang mga anak. Purihin po ang ating Panginoon. Ayun, maraming salamat, Chairman, sa iyong napakagandang pagpupuri sa Panginoon at pagbabahagi ng iyong natutunan sa gabing ito. Yan po, tunay nga na napakaganda ang ating narinig na banal na salita ngayong gabing ito. Nawa po isabuhay natin ang narinig natin sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig. Isabuhay po natin ang ating mga narinig. Hindi lang sa gabing ito, kundi sa pang-araw-araw nating pamumuhay, no? Gawin nating gabay at patnubay na lagi nating hinglingin sa Panginoon na ang kalooban niya nawa ang maghari sa atin. No, kasi kung wala ang Diyos, wala rin po tayong magagawa. Hindi po natin kaya, no? At wag po tayong mainip sa lahat ng mga hinihiling natin dahil ang Panginoon po ang mas nakakabatid. Parang yung nanay natin, 'di ba? Ang ika nga sabi nila, Mother knows best, no? So, ganun din ang Panginoon. Alam niya ang nakakabuti para sa atin. Kung hindi pa naman niya tinugon o hindi pa niya sinagot ang mga dasal natin o dalangin natin, matuto po tayong magpakumbaba at maghintay. Kasi humiling lang naman tayo. Sino po tayo na magmamadali, no? Tayo nga lang naman ang humiling. So, parang sa magulang natin, humiling tayo at hindi tayo napagbigyan, ibig sabihin, hindi pa takdang panahon. Or wala pa siyang maibigay para sa atin. Although ang Panginoon ay puspos ang pagpapala at biyaya na ibinibigay sa atin, dapat po, yun pa lang ay makontento na po tayo, no? Hindi po lagi ang gusto natin ang nasusunod. Hindi po lagi ang kalooban natin ang manghari sa bawat isa sa atin. Kasi although sabihin natin na sarili ko to gusto ko yung mangyari sa akin na ganito ganyan, no? Pero mali. Kasi tayo nga ang nagmamay-ari sa ating sarili o sa ating katawan. Pero isipin natin na walang ni isa ang ating pinagmamay-ari, kundi ang Panginoon lamang. Siya lang ang tanging nagmamay-ari sa anuman ang mayroon ka ngayon, sa kung anuman ang ginagawa o ginagastos mo ngayon, galing po yan sa Panginoon. Kaya nga, huwag tayong gagawa ng masama dahil po kapag gumawa tayo at nagkaroon tayo ng pera galing sa masamang gawain, hindi po iyon biyaya galing sa Panginoon, no? Alam po natin yun. Kaya ang mas nakakabatid sa atin is ang Panginoon lamang. Kaya dapat nating sikapin at mamuhay tayo na nasa Panginoon lang po tayo at yung kalooban niya po ang laging maghahari sa ating buhay. So purihin po ang Panginoon at ibahagi po natin, panyaya po natin ang gawaing ito upang malayo pang marating ng ating weekly night live devotion at marami pa po tayong mga kapatid sa pananampalataya na makakadinig ng banal na salita. Siyempre, upang maghari din sa bawat isa or sa kanila nawa ang kalooban ng Panginoon. Hindi po ang kalooban natin, hindi po ang kalooban ng ating tawag dito, kung sino man, ng mga magulang o anuman. Kalooban ng Panginoon ang paghariin natin sa ating bawat isa, sa ating mga sarili. No? Ang mga magulang natin ay ginawa niyang instrumento, nawa atin din pong sundin ang kung ano man ang nararapat at kung ano man ang kasi alam nila ang nakakabuti din para sa atin. Parang si Lord, no? Kaya nga ginawan tayo ng instrumento yung mga magulang natin kasi upang may
may magabay sa atin dito sa lupa, no? So, yung mga hindi dapat na sinasabi ng ating mga magulang, dapat sundin din po natin. Kasi upang hindi tayo mapapahamak. Ganon din po sa Panginoon kapag hindi tayo sumunod sa kanyang kalooban at talagang matigas ang ulo natin, ipahariin natin ang ating gusto at ang ating kalooban, ano ang mangyayari sa atin? So madalas napapahamak ang tao kasi siya ang gumawa ng kanyang kapalaran, ng kanyang tadhana, ng kanyang kung ano man ang naging mangyayari para sa buhay niya, no? Instead of si Lord ang maging center or maging maneho, no, sa buhay ng tao. So dapat ganun. Hindi po tayo dahil wala tayong magagawa at hindi natin mabubuo kung ano man ang gusto nating hilingin kung wala ang Panginoon at kung hindi ang kalooban niya. Sundin natin ang kalooban niya, no? Maging dito sa lupa at tulad na lang din po doon sa langit. At yon ay kalugod-lugod tayo sa harapan ng ating Panginoon. Okay, purihin po ang Panginoon, no? Ayun, kung wala mang mga prayer request na nakalagay sa ating comment section, so pwede pa rin naman kayong send ng inyong prayer request kahit na tapos na po ang ating gawain, halimbawa. Dahil ipapanalangin din po natin yan sa ating next episode, o pag nabasa namin ang inyong comment, ipapanalangin din po natin sa ating kapatid na si Pastora Faith Eunice Robante. Okay, dadako muna po tayo sa ating closing song at bago po mag-pray si Pastora Faith for closing prayer. Kay ganda ng iyong luklukan, ayaw ko na lumisan. Tibok ng puso mo, dama ng buhay ko. Ako'y uhaw sa'yo. Sa dako ng kabanalan, ako ay naginalas. At ako ay namanghang. Ilog mo'y dumadalo, ibuin mo ako. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangan lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kay ganda na iyong luklukan, ayaw ko na minsan. Tibok ng puso mo,
Ilog mo'y dumadaloy. Ipuin mo ako, ang kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan, presensya mo'y kailangan lubos. Sa aking buhay at ikaw ang lahat. Ang kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan, presensya mo'y kailangan lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. It is 8:50 p.m. on June 5th, 2025. Okay po, maraming salamat sa napakagandang makalangit na awitin na hinatid sa atin ng ating kapatid. Ayan po, bago po tayo magtapos, nalangin ko lang po sa ating kapatid na si Pastora Faith. Ipapa-pray ko po yung aking kabiyak na ngayon ay mayroon po siyang masamang pakiramdam, trangkaso, at alam ko naman pong walang imposible kung ang Panginoon po ang humipo sa kanyang karamdaman at mangyari nawa na siya po ay pagalingin. Ang kalooban ng Diyos po ang maging mangyayari o maghahari sa amin. Maging sa pamilya po namin, nawa lagi pong magkaroon ng bawat isa ng kalusugan at kalakasan ng pangangatawan. At pagmamahalan, kapayapaan ay laging igawad. Ganun din po ang magulang ko, ang nanay ko na nasa Mindanao, at kasama yung kapatid ko at lahat ng mga kasama niya doon sa bahay namin po doon, ay nawa bigyan mo po, Lord, ng kalakasan at kalusugan ng pangangatawan. At ang grupo ng The Blind Unity, nawa patuloy po ang paglago, lalo na po ang gawaing ito ng aming weekly night live devotion at lalo na po sa nalalapit na anibersaryo ng The Blind Unity po. Kalooban niyo po kung ano ang magaganap at magagawa po namin para sa nalalapit na anibersaryo po ng The Blind Unity. At ang bawat isa, maging kasamahan, kabahagi at nanonood ngayon, nawa ang lahat puspusin niyo po ng pagpapala at biyaya, maging ang buhay ni Pastora Faith at sa kanyang pamilya. Okay po, dadako po tayo ngayon sa isang closing prayer o pangkalahatang panalangin sa ating prayer request at sa lahat na po na ipapanalangin ng ating kapatid na si Pastora Faith Eunice. Sige po, manalangin tayo. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapakinig sa iyong mga salita at mapaalalahanan na napakahalaga sa aming araw-araw na pananalangin. Tanging ang kalooban mo at pangunguna ang siya namin dapat hingin. Ang tiyak na pangailangan namin. At higit sa lahat, kami ay magpakumbaba at magpatawad. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon sa aming buhay na madalas kaming nananalangin na para lang sa
pansarili naming hangarin. Patawarin niyo po kami kung may mga pagkakataon sa aming buhay na hindi na namin hinihiling ang kalooban mo. Hindi pinangungunahan na namin ang kalooban mo sa aming buhay. Sa oras po nito, sa aming pagsapit sa buwan na ito ng Hunyo, ang panibagong buwan na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Tulungan niyo po kami na laging maging sentro ka ng aming mga panalangin. Naway igalang namin ang panalangin at hindi isang wish list, hindi isang pag-send ng sulat, kung hindi isang paraan ng pakikipag-usap sa inyo at paraan ng pagpapalalim ng aming relasyon sa iyo. Itinatalaga po namin ang buhay ng bawat isa. Ang aming mga kasama sa The Blind Unity, magmula sa mga kapatid na mga opisyal, sa mga miyembro, sa mga nanonood sa Facebook Live at sa aming YouTube channel, gayon din sa mga makakapanood pa at makikibahagi pa at magbabahagi ng gawain ito. Nagpapasalamat din po kami sa buhay ng mga gumanap sa gabing ito. Magmula sa aming presider, ang aking partner, Ate Miriam, ang nanguna sa pambungad na awitin, si Sanjeline Ejercito, Brother Rolando Cantera, para sa pambungad na panalangin, at Brother Giancarlo Superales para sa panghuling awitin. Maraming salamat po sa buhay nilang lahat, na dahil sa paglalaan nila ng oras na mag-record, paglalaan nila ng oras na dumalo sa gawain ito, naging matagumpay po dahil po kayo po ang tumulong sa kanila. Pagpalain niyo po silang palagi at nawa anuman po na kanilang kahilingan, mga plano, mga pangarap sa buhay at sa kanilang mga pamilya. Naway pagkaloob niyo po na naayon sa inyong kalooban. Idinadalangan din po namin ang mga kapatid na dumaraan ng karamdaman. Naway ang kagalingan na nagmumula sa inyo ang kanilang maranasan. Salamat po sa pagpapagaling mo sa mga may karamdaman ng mga nakaraang linggo. At salamat din po sa patuloy pang pagpapagaling mo sa mga may karamdaman naman sa linggo ito. Nawa Panginoon, ilayo niyo kami sa iba't ibang karamdaman. Lalo na ngayon, sumapit na ang tag-ulan at marami na ang iba't ibang karamdaman ang lalabas. Dinadalangin po namin na turuan niyo po kami maging maingat at maging masunurin sa lahat ng babala. Pagpalain niyo rin po ang mga pagtatrabaho at ang mga magbabalik eskwela ngayong Hunyo. Ang mga mag-enroll at nag-enroll na at mga nakapag-enroll na, patuloy pong i-provide nyo ang kanilang pangangailangan. Patuloy po na tulungan nyo ang mga guro, mga teaching staff, mga school personnel, ang lahat ng mga kagawaran ng edukasyon at kagawaran ng edukasyon sa mataas na pag-aaral na may handa pa nila ang school year na ito. At nawa kung paano na naging masigasig sila sa nagdaang school year, maging masigasig din nawa sila sa school year na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging ang mga ministries ng bawat isa, naway gamitin mong instrumento ang bawat isa upang anuman na ipinagkatiwala mong mga ministeryo, magampanan po ito sa ayon sa kalooban mo. Hallelujah. Nagkakatiwala din namin, Panginoon, ang pagpapahinga namin sa gabi nito. Naway makapagpahinga po kami ng mapayapat maayos at anuman na aming alalahanin, patuloy namin ipinagkakatiwala sa inyo. At umaasa po kami na kami ay patuloy niyong sasamahan at hindi niyo po kami iwan, hindi pababayaan man. Palagi po ang kalooban mo nawa ang masunod sa aming buhay. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Muli po, magandang gabi sa bawat isa. Magandang gabi. Ayun. Kasama sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Amen. Ayan, magandang gabi. Salamat po sa inyong pagsubaybay at maraming salamat, partner, Yes.
Maraming patuloy salamat mong din. pag-agapay sa ating mga kapatid sa ating YouTube channel. Yes po. At huwag kalimutan ang ating next episode ng ating night live or Yes, weekly kung night live nalooban ng devotion. Panginoon. Kalooban ng Diyos. Second episode for the month. Yes. Ngayon ay episode 13. So, syempre, ang Lord Episode willing, 14 na maging tayo. episode 14 na po tayo. Yan. 12, God willing. Yeah. 13 ata, partner. Tama ba? No partner. 12 talaga. Ayun, araw ng kalayaan. Araw ng kalayaan. Yes. Ah, Holiday. Kaya- Happy Independence Day po. yeah, dahil araw ng kalayaan at basta kay Lord lagi tayong may kalayaan. Amen. Kaya, yan, thank you po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagpanood, pakikinig at pagtangkilig ng ating weekly night live devotion. Ito po ang inyong abang lingkod, si Admin Lady MZ, ang magsasabi na sa bawat pagsubok, problema at hamon sa ating buhay, laban lang dahil ang Diyos ang ating laging katuwang. At ito po naman ang inyong nakasama, Pastor Tracy Cervante. Laging nagpapaalala, pinagpala tayo ng Diyos sa iba't ibang paraan. Kaya naman, sikapin nating maging pagpapala at laging makita sa ating buhay ang Panginoon na ating sinasamba. Magandang gabi po. Pansamantala tayong maghiwa-hiwalay ngayon, ngunit magkita po tayo kung naloobin ng Panginoon sa darating na Huwebes sa ganito ring oras. Yan, maraming salamat! Love you all mga ka-inspire at mga ka-unity. Thank you for watching. See you for next Bye-bye! weekly night live devotion sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. O, di ba, partner? Natapos tayo ng saktong alas 9. Correct talaga. Ganyan sana, yun yung sinasabi ko. Na, ano, Nakakatagpo tayo ng yan yung sinasabi ko, natapusin sana natin. isang